One eternity later. Grabe! Hala, walang tubig! Ay, problema talaga ng mga aralan natin. Lagi na lang walang tubig. Gumawa tayo ng panukalang proyekto. Ano panukalang proyekto? Naisip niyo ba ang naisip ko? Ano nga ba ang panukalang proyekto? Marahil naranasan niyo lang gumawa ng feasibility study para sa inyong programa o proyekto sa inyong paaralan. Halos ganoon ang bilang paggawa ng panukalang proyekto, ngunit ito ay masigit na sistematiko at pinag-aralan. Aha! Sa madaling salita, ang panukalang proyekto ay isang dokumentong naglalaman ng plano upang masolusyonan ang isang suliranin sa komunidad, paaralan o organisasyon. Pero teka, ano nga ba ang paraan ng pagsulat ng panukalang proyekto? Ayon kina Jeremy Miner at Len Miner 2008 sa kanilang aklat na A Guide to Proposal Planning and Writing sa pagsulat ng panukalang papel, ito ay magkataglay ng tatlong mahalagang bahagi. At ito ang mga sumusunod. A. Pagsulat ng panimula ng panukalang proyekto. Letter B. Pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. At letter C. Paglalahad ng benepisyo ng proyekto at mga makikinabang. Una, panimula. Dito inilalahad ang mga suliranin at pangangailangan. Bukod pa rito, dito rin ipapaliwanag kung bakit kailangan sa gawa ang proyekto. Ang katawan, ito ay binubuo ng tatlong parte. Ito ay ang layunin, mga plano man dapat gawin, at ang budget. Sa layunin, dapat ito ay dapat specific, I, immediate, and measurable, P, practical, L, logical, at E, evaluable. Ay ang plano ng dapat gawin. Dito nagkakaloob ang mga hakbang o gawain na schedule sa panukalang proyekto. Sa ay ang budget. Dito nagkakaloob sa budget. Dito nagpapaloob ang kailangan ng mga sa ay ang proyekto na isinasal. At ang pagtuloy sa hagi ng panukalang proyekto ay ang dito ay pinakakita kung sino ang mga pinag-aaksyon ang positibong epekto ng proyekto. Uy, nakikinig ka ba? Yes! Project proposal lang pala. May panukalang proyekto ka pang nalalaman. Tara na.